natin ipaalam sa ating mga kababayan, inilabas na natin sa ating breaking news na binibigyan po ng Philippine National Police ang KOJC ng 2 oras para ilabas daw po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung hindi, bobombahin na po nila ang cathedral o ang worship center ng libo-libong manggagawa ng KOJC. Ganitong level na po mga kababayan ang ginagawa ng ating pambansang pulisya, which is gusto kong bigyan diin din yung nabanggit ni Attorney Marlon Busantog na kung itong higit 3,000 kapulisan ang ginagamit nyo laban sa mga terorista, laban sa kriminalidad, kung saan di na mabilang na mga bata ang sunod-sunod na nawawala, hindi nyo ba mahanap yun kung ganito karami ang gagamitin yung kapulisan? Ngayon, maraming nagkrimen na nangyayari. Pero asa na ng pulis? Lahat nakafocus. Saan? Sa isa lang na naakusahan. Akusahan lang. Akusado lang po. Hindi po convicted. Ang convicted nga po, andyan, no? Sa Kongreso. Si Franz Castro, ayun, convicted. Yun yung puntahan nyo. Dahil yun, sigurado, garantisado na meron yung kaso. Convicted yun. Child abuse. Bakit hindi kaya yung punta nyo? Bakit? Dahil may connivance ang komunistang teroristang grupo sa ating pamahalaan? Yun po ba ang gusto nyo gawin? Pag nasa mali, pag ikaw, miyembro ka ng komunistang teroristang grupo na CPP-NPA, NDF, suportado kita. O kahit libo-libo ng buhay na patay mo. Bibigyan pa kita ng posisyon dyan sa Kongreso, bibigyan pa kita ng oras dyan, bibigyan pa kita ng maraming pera. Ganon po ba tayo? Pinapanigan na po ba natin yung mga terorista? At yung tao na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino at hindi naman po kami nagsasabi na kami po, nawi-witness po ito ng taong bayan. Pero I think Master Judea, para meron kang gustong i-reveal ngayon na update dyan. Ito po, basahin ko lang po sa inyo itong post ng kapartner natin dito, nakasama ni si Jason Rubrico. Ito ay nakausap niya ang isang police from Davao de Oro. Sabi niya dito, may lumapit sa akin na police from Davao de Oro. Sabi niya, wala daw memo yung pagpunta nila dito. Nagulat na lang sila na sa KOJC compound pala sila pupunta at magtatagal sila dito. Miss niya na daw ang kanyang pamilya. Hindi siya nakakatulog na maayos, nabubuisit na rin daw siya kay Tore. Sabi niya, si Tore naman daw ang nagdadala ng kaguluhan sa Davao Region. Pero wala daw siyang magawa kasi mawawalan siya ng trabaho na tanging inaasahan ng kanyang pamilya. Sabi ko lang, matatapos din ito, kuya. Yan po ay post ni Jason Rubrico, isang anchor po ng seminar. So ibig sabihin po nito, mga babayan, wala na po talaga silang balak sumunod sa mga proseso. Sila na po ang batas dito, mga kapatid. At hindi nila ipinapaalam sa karamihan sa mga pulis dito kung ano ang ipapagawa sa kanila. Bigla-bigla na lang silang binibitbit at dinadala dito sa Kingdom of Jesus Christ. Actually, tama yan, Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, no? Yung nagkaroon ng temporary protection order na nagtayo is actually nagbunyi that time is even yung mga kapulisan. Yeah. Yes. Sumayaw din sila eh. Yeah. Nakisayaw sila, Yes. Naki-worship nga sila, Yeah. At tayo, That's true. yinakap din That's natin true. sila. Yes. Ganyan kami kababagmahal sa tao. Huwag lumang ka mapagpatawad sa kabila ng may napatay na po kayo sa amin. May inabuso po kayo, pero yinakap po namin kayo. Yinakap pa rin. Si Boss Dada nga, hindi pa rin makaget over dahil sa sobra-sobrang pang-aabuso ng kapulisan. Pero sa kabila po ng ginawa ninyo, ay yinakap pa rin po kayo ng mga manggagawa dyan. Nung nagkaroon tayo ng TPO, PRO. Pero bakit po ganyan? Alam nyo po kung gaano kabait ang mga tao dyan. Dahil na-witness nyo po yung paglabas pa lang, ay right away pinatawag kayo at ginakap pa kayo at nagbunyi kayo. Pero nalungkot sila, Ma'am Lorraine, sumimangot yung mukha nila nung nalaman nila na PNP Region 11 lang pala ang tatanggalin. Sila mismo ayaw na nila yung ginagawa nila. Of course. Yeah. That's true. That's true. Hirap na sila eh. Nung alam mo, nakatrabaho naman natin at kilala natin ang PNP. Tayo dito, no?
yung sa CPP, NPA, NDF. So alam natin, no? Hanggang ngayon, yung RPSB, tuloy-tuloy pa rin sila sa bundok, yung quick response na projects nila. Hanggang ngayon, marami talagang nangingilabot sa ginagawa ni Torre, ni Abalos at ni Bongbong Marcos. Maraming gigil na gigil sa kanila dahil binababoy nila ang institusyon na kung saan maraming nagbuwis ng buhay nila at binigay ang buhay nila. So itong ginagawa ni Bongbong Marcos ngayon, no, yung kababuyan na yan, maraming nasasaktan dyan. At saka naalala ko nung lumusob nga sila nung nandyan pa ako, totoo yung sinasabi ni Master Judea at saka yung kay Franco. Hindi talaga nire-respeto ng mga nandun, si Torre. No, hindi talaga. At marami nagsasabi sa akin, ma'am, pasensya na kayo kasi talagang sumusunod kami ngayon. Sabi ko, pero wag nyo silang saktan. O, hindi po namin sila sasaktan. Yun ang sabi. So in other words, hindi sila masaya sa nangyayari. So, Pero ma'am, merong mga abusadong pulis na hindi ko Yes, pwedeng... of course, may yes. mga abusado nakita ko. Naninipa ka, nangahata ka ng babae, inisprayan mo pa yung administrator namin. ano pangalan no? Nakuha nyo ba? Hindi nga ma'am, mukha hindi na siya nga ilabas nagpakita nyo after ngayon. doon eh. Hindi May na siya sasabihin siya. Yes, Master Judea. Yeah. Yes, ito breaking news po mga kababayan. And even po itong sasakyan ng KOJC Missionary nakaparada dito sa labas ng KOJC compound, pilit po nilang binubuksan. Pilit na po nilang binubuksan, pati mga sasakyan ng mga missionary dito. Talagang grabe. Hindi na po ito kaaya-aya, mga Bakit kapatid. daw? Ito. Bakit nila binubuksan? Hindi, wala pa po information, pero ito may mga naka-aparato na po na nakalagay po diyan sa ano. Ayan o. Ano yung aparato na nakalagay? Wait lang. Yung pambukas po ng ano. Pino-forcibly Ayan. open? Ganon? Yes. Actually, Opo. kahapon pa po, Possibly yung open. nagkaroon pa, is Ayan. talagang pinagbabaklas Ayan, na nila yung mga Why? sasakyan, ma'am. Hindi natin makita. Hindi Kasi natin makita. yun nga Pero- po yung ginawa pero ng po, isang nire-report nila right away. May nakabang na media. Pagbukas, right away, wala pang konkretong kaalaman, is right away, naglalabas na agad sila ng, uy, may mga arma, something ganyan. Nakaabang na rin yung mga mainstream media sa ganyan. Actually, may Oh, mga yeah. mainstream media pa nga na nagsasabi, wala kaming karapatan. Paano namin sasabihin yung katotohanan? Yeah. Ba't sinasabihan kaming bias media? Ubod ng bias media mo. Yeah. Nagtanong pa kayo. Yeah. Nagtanong pa sila. Ganon sila katanga. Hindi, ganun Ganon kayo kaba. Mas makulit kasi doon, ma'am. Yeah. May conviction pa siya. With conviction na para bang kami pa yung naaapi. Sinasabihan nyo kami bias. Maawa sana kami sa reporter na ito kung somehow makita namin yung sincerity mo sa ginagawa mo. Yes, sige, Master Judea. ang problema dito sa mga mainstream media, hindi nila alam na tanga na sila. Yun ang problema natin dito eh. Nakakatakot yan na hindi mo alam na tanga na sila. Kasi ang ginagawa nila dito, tinitwist po nila lahat ng mga nangyayari dito. Binabaliktad nila, pinapalabas nila ang masama ay yung KOJC at mabuti ang pulis. Eh paano na lang po, kung wala tayong SMNI, eh di wala na. Wala na magsasalita para sa katotohanan at wala na magtatanggol ng libu-libong members ng KOJC dito at ng mga Pilipino na inaapi ng gobyernong ito. Isipin mo, Master Judea, ang Philippine National Police ang spokesperson nila si Jean Fajardo. Si Jean Yes. Fajardo, nagsasabi palagi na walang nilabag na batas ang Philippine National Police. Lantara na pong pagsisinungaling yan, Jean Fajardo. Correct. Walang nilabag, ni isa nakita nyo na. Nanonood ka rin ba? Alam mo ba yung nangyayari? Attorney ka pa naman, pero parang wala ka, zero ang pinag-aralan mo. Ito, tatanungin ko ang attorney natin. Ito, makikita natin at abogado ka, di ba, Fajardo? Sabi ni Jean Fajardo, attorney Marlon, wala daw nilalabag ang kapulisan. Wala, as in zero. Attorney Marlon, ito, batikang abogado to. At nananindigan to sa tama. Pakinggan po natin ang side ni Attorney Marlon Busanto. Jean Fajardo, makinig ka. Unang-una sa ating mga kapulisan, especially to the spokesperson of the Philippine National Police, always go back to your mandate of protecting the people. Yung nangyayari po dyan, kitang-kita natin yung pag-pepper spray nyo, pagsipa sa mukha ng taong inaapakan na ng police doon sa ground, yung paghablot nyo ng mga tao, yung pagnanakaw nyo ng mga equipments, these are gross violations of constitutional rights. Hindi naman kayo i-issuehan ng TRO ng RTC ng Davao kung wala kayong violation. Ang sabi ng court, I am not unaware of what's happening. There are already actions being conducted by the police that is violative of the constitutional rights,
of the people inside the compound, especially the right to academic freedom and constitutional freedom. Kaya ho nag-issue ng court ng TRO, let us not be blind to what's happening. Kaya ang sabi natin sa mga police is that you have the right to defy an illegal order. No? May order na po yung RTC na bawal niyong gawin ang any action, you must cease and desist from performing any acts that would violate the right, liberty, and property and the constitutional rights of the people inside that compound. Huwag po natin ipagpilit na alam naman natin may maling ginawa. Halimbawa, pakita natin nung sa spokesperson yung ginawa nilang pagsipa. Ito, yung pagsipa. Pakita natin yan. Or kahit yung paggamit ng tear gas. And you tell me, ito. is that not a constitutional violation? Ito, Jean Fajardo. Yan, Jean Fajardo, panoorin mo to. Yan, Yeah. Oh. Siguro, to understand wow, look at that. To understand the mindset of Ma'am Jean Fajardo of the PNP, because she speaks for the PNP, I'll tell you what happened nung morning na kausap ko si Torre. Nilapitan ko siya nung day na lumusob siya. No? Sinabi ko sa kanya, ikaw, mula't simula, wala kang ginawang legal at moral. And then he said, like what? He went like that. And I said, wala kang search warrant. And then he looked at me and parang very dismissive. Matanda na tayo. Hindi importante yon. Imagine, a document that says very clearly what our rights are, our constitutional rights are. Ganun kasi ang search warrant, di ba? Yan yung karapatan mo bilang tao. Siya mismo nagsabi, wala yun, hindi importante yon. So, mini-mirror lang niya yung DILG secretary at mini-mirror lang nila si Bongbong Marcos, no? So, ang sinasabi nitong mga ito, no, wala nang batas ang Pilipinas, kahit na ano, pwede namin gawin sa inyo. Kahit na ano, pwede na, kahit yung anak mong babae, gahasain ko sa harap mo, at kahit napatayin ko pa siya, pagkatapos ko siyang gahasain, wala ka ng recourse kasi kahit itong mga korte, hindi na namin pinapansin, kami ang batas. Yan ang sinasabi mo, Jean Fajardo. At Bongbong Marcos. Yes, Master Judea. Tungnan ko lang yon na Ma'am Lorraine na sinasabi mo. Totoo po yung sinasabi mo na iisa na po sila ng galaw ngayon. From the president going to the policeman. Kasi ito maliwanag na maliwanag. Ito po dito sa loob. Nasa loob sila ng tahanan or pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Pero may nakatutok sa kanila ng media. Pero wala silang takot na mag-spray ng pepper spray, doon pa man din sa Executive Secretary ng KOJC, na si Tita Nori, harap-harapan po yun. May camera. May camera na nakatutok, tapos patraydor na in-sprayan. Buti na lang po dito sa liig at hindi sa mukha ni Tita Nori tumama yung pepper spray. Ayan po, wala na silang takot. Hindi na po sila natatakot kasi may sinasandalan sila or may nag-uutos sa kanila na magpoprotect sa kanila kung sakasakali man na sila ay malagay sa alanganin. Ganon po kalupit, mga kababayan. Grabe, grabe.